Hi everyone, this is Tikang Hub and welcome back to my channel. Ayan, Happy New Year po sa ating lahat. At sa video natin ngayon ay gagawa po ako ng tutorial kung paano nga ba mag-submit ng ticket once na nawala po ang ating cellphone o kaya ang ating SIM card na may GCash account. Okay, sundan nyo lang po ko step by step. So yung first step po natin ay i-open ang ating GCash app. Since wala nang inyong cellphone, pwede po kayong maki-open sa mga kakilala nyo na may GCash app syempre. Okay, tapos tap nyo po tong Help Center. After nyan, nandito na po tayo sa loob ng Help Center. Ang gagawin po natin, scroll lang po natin siya pababa. Pag nabasa natin tong Your Guide to GCash, scroll naman po natin siya pakaliwa. Tapos, kapag nakita na po natin tong Protect Your Account, itap po natin yan. Okay, nasa loob na po tayo ng Protect Your Account. Scroll lang po natin siya pababa. Tapos dito, makikita po natin itong Lost SIM or Phone. May nakalagay din dito sa notes na follow this process to recover and secure your account in case you lose your SIM card or cellphone. Ito po ang itatap natin. Okay, nandito na po tayo. Scroll lang po natin siya pababa. Ito may nakalagay naman na report lost or stolen phone or SIM. Scroll natin siya. Tapos dito, basahin nyo po ito. If you lost your SIM card or phone linked to your GCash registered account, contact your new service provider to get a new SIM card. Ito po yung mga steps na gagawin nyo. Tapos, click here to report to GCash immediately the mobile number of your lost SIM or phone. Tapos, provide all information required. Once finished, GCash customer support will temporarily suspended your account to keep your funds safe. Please take note of the 8-digit reference number given by the GCash customer support agent. The reference number will be asked when you request to lift the suspension. Ibig sabihin, temporary suspend po ni GCash ang iyong account para po maging safe ang iyong account. Ibig sabihin, hindi po siya magagalaw. So, ayun. Tapos, may bibigay po sa inyo na 8-digit code. Code po yan. Tapos, kapag ipapalift mo na ang suspension, hihingin po nila sa iyo yan. So, click lang tayo dito sa report. Okay, nandito na po tayo. Okay, gagawin nyo po dito, ang mga field na to ay fill outan nyo lang po. Email address, basahin nyo po yung mga notes dito. Gamitin nyo po ang inyong GCash registered email address. Tapos, full name, mobile number, account type, ito by regular account, overseas, GCash Junior, merchant or partner account. Yan, pili po kayo dyan. Pero kadalasan, regular account naman po ang meron tayo. Tapos, lost mobile number, kung ano yung mobile number na nawala nyo, type nyo po dyan. Tapos dito, lagyan nyo po ng notes. Dito, provide nyo po lahat ng details na makakatulong sa inyong concerns. Tapos dito, I consent lang po natin. Ayan. Check lang po natin dyan. And then, mag-attach po kayo ng inyong ID na katunayan na kayo nga ang nakapangalan dito sa full name. Tapos, associated po dito sa mobile number na inattach nyo. And then, after po nyan, magme-message po yan sa inyo via email. Kung ano po yung email na nilagay nyo dito sa your email address, dyan din po sila magko-contact o magsisend ng details sa iyo regarding sa iyong request or ticket na sinubmit. Okay? So, yun lamang. Kapag may further questions ka pa, comment mo lang sa baba and then magre-reply tayo. Again, this is Tikang Hub. Bye-bye. Thank you.